ang mga taxi meter na may mga plakang nagtatapos sa 2 at 7. Magsisimula na ngayong araw. Manhunt operation laban sa suspect sa pagpatay sa isang buong mag-anak sa Cainta, Rizal. Pinaigting. Ilang mga halagang artifacts ninakaw sa Egyptian Museum noong kasagsagan ng kaguluhan sa Cairo. At ang star-studded 53rd Annual Grammy Awards. World Pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Hindi bababa sa 500 bahay sa Barangay Bahay Toro, Quezon City nasunog. Isang bata po ang patay sa insidente. May live report si Cedric Castillo. Cedric. Jessica, na mag-alas 3 kanina madaling araw na ideklarang fire out. Ito nga naganap na sunog sa may Barangay Bahay Toro sa Quezon City kung saan isa nga 5 taong gulang na batang lalaki ang kumpirmadong patay. Naglalagablab na simento, yero, kahoy at karton ang nagpaliwanag sa unang gabi ng linggong ito nang lamunin ng malaking apoy ang isang residential area sa Kalye Sinagtala, Barangay Bahay Toro sa Quezon City. Mula sa bubong ng mga karatig na lugar, makapigil hininga ang tanawin. Kasabay ng malakas na ihip ng hangin ang lalo pang pagngingit-ngit ng apoy at ang pangambang walang makakapigil sa pagkalat pa nito. At sa isang iglap, 500 bahay o hindi bababa sa 2,000 pamilya ang itinaboy ng sunog sa mga lansangan. Lumabas na kayo kasi may sunog. Tapos ang ginawa namin, yung apo kong maliit, pinatakbo ko na sa anak kong binata na lumabas. Tapos kinuha ko mga importanteng gamit. Galing kayo trabaho? Opo. Ano una nyo naisip nang nasa trabaho kayo? Yung mga anak ko. Yung sana maligtas sila kahit di bali na yung mga gamit. Ang iba naman, nagkasya na lang sa butas na ito papasok sa isang eksklusibong subdivision para makatakas sa dilubyo. Nakasarado talaga yan kasi hindi sila pwedeng pumasok dito. Nung undoy yan, binuksan namin. Niligtas namin sila lahat dito sila lahat pumasok. Hindi pa tiyak ang sanhi ng sunog na sumiklab pasado alas 9 kagabi at umabot pa ang alarma sa Task Force Delta. Pero isa lang daw ang sigurado, hindi naging madali ang pagtupok sa apoy. Ang problema natin dyan, lahat ng bahay dyan, wala yung mga building permit, walang occupancy permit, wala lahat yung necessary permit from the local government. Alas 12:30 ng madaling araw nang ideklarang under control ang apoy. Nang mga oras na yun, umaasa pa ang babaeng ito na ligtas ang nawawala niyang anak. Hindi ko alam kung nakalabas yung isang anak ko kasi hila-hila ng kapatid. Yung pangalawa ko, wala siyang bitbit. Hindi ko alam kung naiwan sa bahay o may nakadala na iba. Pero paghudyat ng 1:00 ng madaling araw, natagpuan ang sunog na bangkay ng 5 taong gulang na si Manny Martinez. Mabait yun. Mabait po? Wala ka masasabi noon. Ano huling na pag-usapan niyo po ng anak niyo kanina? Wala. Basta bigla sa 5 piso. Tapos? Bumili tinapay. Gusto ko balikan po kanina. Hindi ko na kaya. Kasi mataas na yung apoy. Igan sa kabutihan palad ay wala pa namang ibang naiuulat na nasaktan o nasawisan ng ganap na sunog at patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad. At ang isang bagay na hindi pa natitiyak sa mga oras na ito ay itong halaga ng kabuuang pinsala na idinulot nitong sunog. Igan? Maraming salamat, Cedric Castillo. Nag-uulat live mula sa Quezon City. Manhunt operation sa suspect sa pagmasakir sa 4 na miyembro ng isang pamilya sa Cainta, Rizal, pinaiting ng pulisya. Inaalam na rin kung ano ang motibo o posibleng motibo ng suspect sa karumal-dumal na krimen. Ang report mula kay Julius Segovia. Mag-alas 6 na ng umaga nang madiskubre ng mga kapitbahay ng pamilya Asibar ang karumal-dumal na krimen. Napansin kasi nilang may umagos na dugo sa pintuan ng bahay. Agad silang tumawag ng mga pulis. At pagbukas ng mga pulis sa pinto ng bahay ng pamilya Asibar, tumambad sa kanilang naliligo na sa sariling dugo ang buong mag-anak. Ang mga ito ay kinilalang sina Amado Sr., ang may bahay niyang si Elizabeth, at ang dalawa nilang anak, si Amado Jr., 12 years old, at ang bunsong si Fritzy, 10 years old. Sa inisyal na investigasyon ng Cainta Police, Amado Sr. na si Fortunato Junjun Asibar ang itinuturong suspect. Inakala raw ng kapitbahay na si Aida na simpleng pagtatalo lang yon sa pagitan ng magtsuhi na nagiinuman para. Akala ko kasi nagharutan lang yung magkakapatid kasi minsan sila magsisigawan dyan. Kaya hindi ko in-expect na may nangyaring kaguluhan sa loob. Basta bago nangyari yun, may nagiinuman sa loob nila. Tapos biglang tumahimik na lang? Biglang pagsigaw ng bata na sa klolo,
biglang sigaw ng malakas, biglang tahimik, tapos sumigaw yung babae na, tama na yan, Junjun, tama na, yun ang narinig ko. May ilang taon na raw nanunuluyan ng suspect sa pamilya Asibar na sa pagkakakilala ng ilang kaanak ay tahimik at mabait daw. Kaya inaalam pa ng mga pulis ang posibleng motibo ng suspect. Hindi kung talagang hindi siya ang gumawa doon, pumunta siya dito para maimbestigahan siya kung talagang siya o hindi, magpakita siya dito. Sa iyak na lang inilaan ng ilang kaanak ang sinapit ng pamilya Asibar. Bukod sa tadtad ng saksak ang mag-anak, may nakita ring dugo ang kahoy sa loob ng bahay kaya posibleng pinanghambalos din daw sa 4 na biktima. Sa sahig nakahandusay ang mag-asawa at bunsong anak, sa may pintuan naman nakita ang panganay. Legit tulog yung mga biktima eh. Kaya nakagawa ng ng magandang nag-atake yung suspect. Nakita ko yung batang babae, si Fritzy, may tama ng saksak dito sa leeg. So in other words, baka ito'y natutulog. Yung lalaki na bata, si Amado Jr., nandito sa may pinto. Siguro papatakbo siya. Hinabol pa rin siguro siya, no? It's multiple stab wounds at kitchen knife ang ginamit. Inaalam pa ng pulisya kung may nawawala sa bahay ng mga Asibar. Inilabas din ng PNP ang larawan ng suspect na si Junjun. 24 anyos si Junjun, hindi naman katangkaran pero malaki raw ang pangangatawan. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Mga kaanak ng minasaker na pamilya sa Cainta Rizal, hindi pa rin matanggap ang malagim na sinapit ng mga biktima. May live report si Dante Perelio. Dante. Yes, Rhea, matinding hinagpis nga ang nadarama ngayon ng mga kaanak ng pamilya Asibar matapos ang karumal-dumal na pagpatay sa kanilang buong pamilya. Pasado alauna ng madaling araw kanina nang maiayos ang mga labi ng pamilya Asibar. Sa gymnasium ng Barangay San Andres sa Cainta Rizal sila ay binurol. Hanggang ngayon ay di pa rin makapaniwala ang kanilang mga naulila sa masaklap na sinapit nila. Bakit pati raw ang mga batang walang muwang ay idinamay pa? Nabigla rin kami at saka hindi ko rin lubos maisip na magkaganyan sila dahil wala naman akong alam na may sila. Siyempre masakit kasi mabuti sana kung isa lang, masakit nga yung isa, lalo pa yan na 4 sila. Dinamay pa yung 2 bata. Dobling sakit rin daw ang nararamdaman nila. Nawalan na nga raw sila ng 4 na mahal sa buhay, ang mismong kadugupan nila ang hinihinalang responsable sa masaker. Patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang 24 na taong gulang nilang pamangkin na si Fortunato Asibar. Kung sino po yung talagang gumawa, sana po umamin na. Tapos kung ko lang po kay Kuya Junjun, kung hindi ka man ang gumawa, magpakita ka sa amin para hindi ka pagsuspetsyahan ng mga kamag-anak mo. Rhea, nananawagan rin sila sa iba pang mga kaanak ng mga biktima na nasa La Union at Samar na hindi pa nakakaalam sa masamang balita na kung maaari ay agad na magtungo dito. Yan ang unang balita mula rito sa Cainta Rizal. Balik sa'yo, Rhea. Maraming salamat, Dante Perelio, nag-uulat live mula sa Cainta Rizal. At kaugnay pa rin ang masaker sa Cainta, makakusap natin si Cainta Mayor Mon Ilagan. Mayor Mon, good morning. Good morning. Magandang umaga sa inyo, Rhea. Anong balita na dun sa ginagawa niyong manhunt operation dito sa suspect? Kahapon ay bukod dito sa paglalagay natin ng mga pulisya dito sa entrances and exits ng West Mangahan Floodway, meron ding information na mukhang tatakbo ng probinsya itong alleged suspect, si Fortunato, no? Kaya pinabantayan natin din yung mga possible na bus terminal natin. And then, mukhang cooperative ang mga relatives sapagkat nakausap din natin kahapon at nakausap din naman ng mga kapulisan natin. Kaya immediately, para ma-resolve ang krimen na ito, ay nagpalabas ang lokal na pamahalaan ng 100,000 para magkaroon ng reward money sa sino man na makakapagturo for the early arrest nitong si Fortunato Asibar. Kasi kung hindi naman tama yung sinabi ng kamag-anak, kung hindi naman siya talagang suspect dito, malamang naman sa dami ng mga inilabas sa media, lalabas na ito at sasabihin niya na hindi siya ang may sala. Pero naniniwala ka bang hindi siya mag-isa? Yun ang theory na pinag-aaralan ng pulis. Katulad nung napunta kasi ako doon sa crime scene kahapon, pinasok ko yung bahay.
talagang parang hindi ako makapaniwala na maaaring isa lang ang taong gumawa nito sapagkat based on the police report, may mga ilang kaibigan na kainuman bago nangyari at natapos ng alas 7 ng gabi. Kaya itong theory na ito, dinidevelop ng